Indonesia at Singapore. Yan ang mga bansang pinuntahan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang first foreign trip ngayong taon. Geography pa lang, di nagkakalayo ang ating mga bansa. Bukod sa kapareho nating nasa Southeast Asia, archipelago rin ang Indonesia tulad natin. At kung tayo may mahigit 7,000 islands, sa kanila mahigit 12,000 ang isla. Ang Indonesia ang pinakamalaking bansa sa Southeast Asia base sa lupain at maging sa populasyon. Karamihan dito mga Muslim. Ang land area ng Indonesia halos 7 beses na mas malaki sa Pilipinas. Ang Singapore naman ang pinakamaliit na bansa sa Southeast Asia. Halo-halo ang lahi rito maging mga OFW, ngunit mga Chino ang pinakamarami. Katunayan, mas malaki lang ito ng kaunti sa Metro Manila. Layunin ng state visit ni President Aquino na pagtibayin ang relasyon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. At ba't naman hindi ang Singapore, Indonesia at Pilipinas ang tatlo sa 5 founding members ng ASEAN noong 1967. Layunin din ng state visit na masiguro ang kapakanan ng mga OFW. Ayon nga sa Commission on Filipinos Overseas, may mahigit 11,000 Pinoy sa Indonesia, karamihan manager o supervisor sa mga lokal at multinational company. At kahit tuldok lang ang Singapore sa mapa, mahigit 100,000 ang mga Pilipino rito. Computer experts, nurse, caregiver o kaya kasambahay ang mga ito. Ang iba naman, negosyo ang pakay. Ang Indonesia dating pinagkukunan ng supply ng bigas ng Pilipinas. Ang Singapore naman, ikatlo sa pinakamalaking trading partner natin noong 2010. 2.6 billion pesos ang na-import natin mula dito habang 2.5 billion pesos naman ang ating na-export noong first half ng 2010. At kahit nakakairita na ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, dapat din nating malaman na ang MOPSO ang mean of Platts Singapore ang pinagbabasihan ng presyo nito. Mas madali kasing namomonitor ang presyo ng langis dito kaysa sa Dubai crude. Importante ngang maituturing ang pagpunta ni Pangulong Aquino sa dalawang bansang ito. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nga noong kanyang unang termino binisita ang mga bansang ito hindi lang isa kundi 5 beses. Wasak ang dingding ng isang bangko sa Australia matapos itong mabangga ng isang commuter train. Pagdating kasi sa dulo ng riles, hindi nakapagpreno ang driver kaya nadiskaril ito at tumama sa bangko. Nagkalat pa nga ang mga bloke ng bricks sa riles sa tindi ng pagkakabangga. Buti nilang walang nasaktan. Wala naman kasing sakay ang tren at kaunti pa lang ang tao sa bangko ng mga oras na yon. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Ang isang lalaking taga-Chile, tila die-hard fan talaga ni Julia Roberts. Paano ba naman kasi? Pinuno niya ang kanyang katawan ng mga tattoo ng mukha ng aktres. Sa kabuuan, 82 tattoo po ang nakabalot ngayon sa katawan ng lalaking yan. Ganyan daw kalaki ang paghanga niya sa naturang aktres at ayon pa sa kanya, gusto pa daw niya itong dagdagan. Taong 2001 raw siya nagsimulang magpa-tattoo ng imahe ni Julia Roberts. Yan ay matapos niyang mapanood ang pelikula ni Roberts na Erin Brockovich, kung saan nanalo ito ng Oscar Award for Best Actress. Mahigit $4,000 na ang kanyang nagagastos para sa mga naturang tattoo. Mag-iipon daw siya upang makapunta ng Amerika at makaharap sa wakas ang kanyang idolo. Tila wala nang kawala sa batas ang aktres na si Lindsay Lohan matapos itanggi sa korte ang umano'y pagnanakaw niya ng isang mamahaling kwintas mula sa isang jewelry store. Binigyan ng korte ang kanyang kampo ng 2 linggo para makagawa ng plea bargain agreement. Pero hindi ito natupad ng kampo ni Lindsay. Nagbabala pa ang judge na haharapin lang niya si Lindsay kung maghahain na ito ng guilty plea. Haharap muli si Lindsay sa korte sa March 25. Bumida sa isang auction for a cause sa New York ang mahigit 70 gitara ng British music icon na si Eric Clapton.
Ang pinakamahal na nasubasta ay ang itim na 2005 Zemaitis guitar ng singer. Nabili ito sa halagang $62,000 o halos mahigit 2 milyong piso. Ilan pang items tulad ng amplifiers na pag-aari rin niya ang kasama sa mga nasubasta. Umabot sa $1.72 million o tumataginting na 74.8 million pesos ang kinita ng naturang auction. Ang nalikom na pondo ay mapupunta sa Drug and Alcohol Treatment Center na ipinatayo ni Eric Clapton sa Caribbean. Naurong na naman po ang opening ng Broadway musical na Spider-Man Turn Off the Dark. Ito na ang pang-6 na beses na na-delay ang naturang palabas. Posibleng sa darating na Hunyo na uli ito magbubukas para mabigyang panahon ang ilang pagbabagong isasagawa ng production. Naging sentro ng kontrobersya ang Spider-Man musical matapos maaksidente ang ilang mga performer nito sa gitna mismo ng palabas. Susunod, latest performance ni Fia Mejia sa American Idol. Sablay nga ba? It doesn't matter, you sing like an angel. Pero ano nga ba ang kantang babagay kay Fia? Alamin ang opinyon ng ating online followers. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.